Oo, grabe talaga. Hindi siya nag-eksaherado ng sabihing sobrang sama nito. May karga to. 45 hanggang 48,000 libra tuloy ang bumigay. Hindi ito ang pinakamasama kong nakita, pero laging malala kapag bumibigay ang trailer. Iisa lang talaga ang paraan dito, at kailangan muna itong i-unload. Inayos ko lang ang diskarte ko. Dito ang breakpoint. Kaya ang hula ko, maglalagay ako ng isang strap sa likod ng landing gear at isa pa siguro dito mismo na may dalawang spreader bars. Pare, wala na itong patutunguhan. Sa tingin ko, pangalawang beses ko pa lang nagamit ang spreader bars ko sa Hawk 2.0. Pero kahit ganon, tingnan mo kung ganito kastig. Permanente yung nakasetup na ang lahat. Mga Shako shop, lahat-lahat. Ikaw muna. At gusto mo ng dalawa nito, o apat siguro. Dalawa para sa bawat gilid. At ang paraan ng paggawa nito, ilalagay mo muna lahat ng shackles mo kasama ang mga connecting lines, tapos ipapasok mo lang ito sa likod ng trailer. Sige, ipapakita ko sa inyo ng kaunti kung paano ko ito iniisip. Kahit na ang ginagawa ko lang ay magsalita at sabihin sa inyo kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko ginagamit ang recovery straps ko na isang talampakang lapad. Ay dahil hindi ito kasya dito. Kaya ang platinum sling ay kasya ng maayos diretso. At kapag nilagay mo ang aluminum angle bar dito, meron kang malawak na surface area na sabay mong binubuhat. Kaya mukhang gagamitin pa rin natin ito para putulin ang itaas na bahagi ng side skirt, kung saan natin may papadaan ang strap pataas at lampas. Hindi magagawa kunin ito gamit ang reach stick. Mas maliit ang pagitan kumpara sa kabila. Sige, maabot na natin ang strap ngayon. Pagkatapos, ganito lang. Sa totoo, putol na ang bahaging ito. Dadaan tayo sa ibabaw nito. Ay, grabe, ang bilis nun. Habang nagsiset up ako, malapit na ako lumipad. Dumating si Echo. Pwede mo ba akong bigyan ng mga 5 minuto para makabalik ako? Nakuha na natin ang forklift, puno ang tangke, at ang pallet jack. Kamusta, Echo? Sige, umatras ka na lang kasi may lalaking aalis. Lumapit ka sa trailer na aalis, tapos ibaba ang lahat ng dala mo. Hindi ko alam, may nagsabi lang sa akin kung akin ba yung truck na yon. Sabi ko, oo. Sabi niya, aalis na siya. Gagawin nila lahat na kailangan gawin. Kailangan lang nilang magrenta ng forklift at pallet jack. Yun lang ang kailangan ko. Mabait na tao si Echo, pare. Kapag nakabit ko na itong huli, iangat ko na lang ito papunta sa trailer. Kakabit natin at sana maging maayos ang lahat. Tama, Hulk. Gawin na natin ito. Ayos na ang pagkakaayos niya sa yan. Sa tingin ko, ayos ka na. Pwede ka nang umalis at kapag tapos na ako, malamang tatawag ako ng traktor. Titingnan ko kung sinong pwede magdala ng traktor para kunin ito at ilagay dito sa isang banda. Salamat!
Ingat sa pagmamaneho, Echo. Echo. Kunin natin ang aking kontrol at ikabit. Oh, at mabilis na kwento. Ang totoong pangalan niya, hindi naman talaga Echo. Pero kapag nagtatrabaho ka sa mga lugar tulad ng AAA at iba pang mga towing company, tinatawag kayo gamit ang phonetic alphabet. Kaya ang pangalan mo pwedeng Bravo, Charlie, Alpha, Delta, Echo. Siya si Echo. At nadala rin ang mga tawag na yon sa Pepe's Towing Service. Ikakabit muna natin ang side na ito. Medyo mahirap, kaya mas pinili ko ang 8 talampakang haba kaysa 6. Malaking tulong yung dagdag na 2 talampakan para makabawi doon. Kaya ang gagawin ko dito, kahit na talagang baluktot na ito, makakadaan pa rin na isang ordinaryong shackle dito. Kaya gagamit ako ng 4 na Bailey na synthetic na shackle. Sa totoo lang, may 2 akong mahaba at 2 namang maikli. Gagamit ako ng mas mahahabang materyales para sa bubong. Kaya madadagdagan ng 1 talampakan bukod sa 2 talampakang nakuha mula sa 8 talampakang sling. At ito naman ang lalagyan ng mas maikli. Puro synthetic na gamit, baby. Napapansin ko na mas madalas ko na itong makita sa field. Meron din ito si Wrecker Rick. Nakita ko sa Instagram na may mga tao nagpo-post na namamanga sila na kumakalat na ito. Nakakatuwang kumalat na ito. May nakita na rin ako nakakatakot na kwento tungkol sa synthetic na gamit. Kailangan talaga ng sapat na kaalaman sa working load limits para magamit ito ng tama. May nagpadala sa akin ng litrato na isang taong nakasira nito pare. Nagkakaroon ka ng pinch point dito kasi lumampas ka sa working load limit. Kampante akong gawin ito kasi may 4 akong grommet sling na nakakabit sa 4 na platinum sling. Hindi ko binubuhat ang buong trailer. Sobrang pasok sa working load limit. Pare, angat na tayo sa loob ng wala pang 5 minuto. May magaganda ka bang guha? Idol talaga kita, pare. Ay, tumigil ka nga. Oo. Nice to meet you, tol. Kumusta ka na? Hi, Jessa. Las Vegas? Talaga? Oo. Hinihintay mo ako? Oo, salamat. Malaking tagahanga mo kami ng anak kong lalaki. Ano ang chance na makita mo ako dito, ah? Ano ang chance na makita mo ako? Nakita ko yung boom. Sabi ko, ayun si Halt nandoon. Parang pumunta ka pa talaga dito para lang makita ako. Oo, bro. Hanga talaga ako sa talino mo. Ang astig nun, pare. Abangan niyo ang YouTube video na to kasi makikita kayo rito. Ang galing nun. Sobrang saya ako. Mahal namin kayo mga tol. Sabi ni Alex, kamusta pare? Magtatrabaho na ako dito sa maliit na cut na to. Masaya akong makilala ka. Ang galing nun. Nakita mo, di ba? Nakakataba ng puso yan. Kahit sobrang baluktot ng trailer mo, alam kong pinayagan mo ako doon. Pero di ko gets yung trailer mismo. Tingnan mo pare, gaano kanipis. Ayoko ipagsapalaran na tumagos ang shackle dito, kaya gagamitin ko mga synthetic na gamit ko para maprotektahan. Mas matibay naman to kaysa sa mga ordinaryo, kahit pa paano. Oo, pero hindi na ako nakapag-live nitong huli pare. Meron akong YouTube channel. Gamit ko ang TikTok, Instagram at Facebook. Ako lang mag-isa ang gumagawa ng lahat at nagsimula pa ako ng podcast. Dahil ang dami nila pare, mahirap pagsabayin. Hindi pa rin ako nagla-live ng halos 1 buwan. Kapag ginagawa ko yon, hindi gamit ito. Para ito sa YouTube. Ginagamit ko ang cellphone ko para doon. Dahil mag-isa ako ngayon at kailangan ko bilisan. Kailangan ko talagang gawin kahit mahirap pagsabayin lahat. Hinahanap ko yung channel mo sa truck pero maliit na QR code lang pala. Oo, iscan mo. Na-scan mo ba? Oo, na-scan ko na. Hindi ko pa na-scan. Gamitin mo yung phone mo para i-scan yon. Tatanungin ko sana kung live ka muna pero sige, titignan ko. Gamitin mo yung camera ng phone mo. I-hover mo sa QR code tapos i-click mo yung lalabas na link. Magugustuhan mo? Pangako. Lumapit ka ng kaunti dito. Gusto ko yung mahaba dito. Perfecto. Salamat, pare. Hindi ko alam na ang dami ko palang tagahanga sa Union Pacific Avenue. Sige, ito ilalagay ko dito.
Dahil mas maganda ang harap, pwede na akong gumamit ng maiksi. Mga ginang at ginoo, handa na kami. Awkward dito, pare. Kita mo kung paano nakausli yan. Alam ko na ang gagawin. Medyo nagkamali lang ako ng konti sa kalkulasyon ko. Kita mo, dyan mismo, gusto ko na itong bahagi ang dumikit sa gilid, hindi yung mismong sling. Kaya para ayusin nyo, gagamitin lang natin ito. Grabe ang astig, gumana yun. 10 dolyar lang sa Amazon, tol. Walang referral. Hanapin nyo na lang. Oh, yung teleskopikong post. O isang teleskopikong post na pangsungkit. Ayusin mo lang ito. Nakakuha ako ng mas maraming tagahanga. Sige. Ipakita natin sa mga tagahanga ang pinunta nila rito. Kamusta pare? Ayos lang, sakto ka para sa palabas. Dinala mo ba ang buong pamilya dito o ano? Tinawagan ko siya at sabi niya, "Uy, sunduin mo ako." Ang galing nun. Kailan tayo bumuto? Grabe, ang bigat nito. Pwede kayong mag-relax dyan, siguro mga ika-4. Tumabi lang ng konti. Kaya kung madamay kayo kung may dumaan, ayos lang kayo dyan, ha? O, nasa area na tayo, Mate, how? Matatag. Handa na kami para sa'yo. Pwede mong gamitin ang forklift at pallet jack ko. Sige, gawin na natin ngayon. Pero hindi ka sa unahan. Simulan mo lang bunutin isa-isa. Sa ngayon, ayos naman at matatag sa tingin ko. Pero mabigat ito, parang pataas. Alam mo yun? Yung ba kayang itaas pa ng konti? Oo. Gawin mo ng mas pantay kung kaya mo. Sige. Sabihin mo lang kung okay na para sa'yo. Uy, hindi nakaset ang preno mo. Tingnan mo. Hindi nakaset ang preno ng trailer mo. Ang preno ng trailer mo. Malayang gumugulong ang mga ito. Ipapaset ko. Gusto mo ba mas mataas? Ayos na ba yan? Oo, sige. Konti pa. Sige, salamat. Ayos ba yan? Para sa kaligtasan, magandang ideya yan.
Hahawakan ko ito para sa'yo habang inaalis mong laman. Kapag tumaas ito, sasabay lang ako pababa habang ginagawa mo. Mabagal at tuloy-tuloy lang ang proseso, pero ligtas ka. Pare, buti na lang nangyari ito dito kasi itong pao na to ang tumulong sa'yo. Isipin mo kung nangyari ito sa daan, pare. Nang tumawag ka, buti na lang, sinagot ko agad ang tawag mo. Oo nga. Nang sinabi mo sa akin yan, kaya ko ipinadala sa'yo yung mga litrato na yon. Palagi kong ginagawa ang mga ganito. Hindi ako yan, si Alex yan. Handa ang team namin para sa lahat ng ganitong bagay. Dinarhan ka namin ng forklift at pallet jack. Kaya ang bigat ay 45,000 pounds dyan. 45,000 pounds? Ilang pallets? 16. 16, hindi dapat kayo matagalan dyan. Sa pagitan ng pallet jack at ng... Dapat ilagay mo ang pallet jack sa forklift para may lagay mo yun doon. Hayaan mong simulan ko para sa'yo. Maisip mo ba kung kaya kong gawin na rotator kahit wala akong forklift certification? Unang tira. Sige, may gusto bang pumasok sa loob? Okay, lumayo kayo. Ha? Ako ba mag-operate ng forklift? Tapusin ko lang tong parte, kaya na bahala sunod. Kumpiyansa ako marunong ka mag-operate nito. Sige, ikaw na. Ngayon, iwan ko na ito dito para sa'yo. Ayos ba? Kaya 45,000 libra ha. Pare, madali lang to kumpara sa dati kong nagawa. Nakapagbuhat na ako ng liquid tote stall. Pag bumigay sila, talagang nababasag. Grabe, naranasan ko na lahat. Lumang scrap metal na di na magagamit. Ganun talaga. Oo, yung mga scrap metal na yun. Yung malalaki at mahahabang pallet, di ba? Oo. Yun nga pare. Ibig ko sabihin, may mga telehandler naman kami at iba pang gamit para tumulong. Pero hindi naman ito masama pare. Oo. Konti pa. Konti pa ba? Oo, konti pa. Para hindi na niya buhatin muli. Sige, dyan lang. Ayos ka na. Ayos ka na. Ayos ka na. Hanggang dulo, kapatid. Ang ganda, pare. Sandali. Yung kanan mo? Hindi. Yung kanan mo talaga. Yan ang tilt. Oh. Kaya pagpasok mo, pwede mo itagilid pabalik at ilapit para mapunta sa'yo ang bigat. Ayan mo, tumawid niya yan. Simulan mo ng lumiko. Simulan mo ng lumiko, oo. Itatabi ko muna ito ngayon. Nako, ang daming trabaho. Ipapakita ko muna ang 16 na paleta. Babalikan ko kayo mamaya. Pero siya muna, pupunta siya doon. Ganito talaga ako. Mahilig ako sa rigging. Kaya kung wala ito dito, lahat ng bigat ng buong trailer na binubuhat ko ay mapupunta lang sa 3 pulgadang ito dito. Dahil sa pressure, madali mo mapuputol ang trailer na parang mantikilya. Palaging ganito. Palagi ko ito nakikita. Kaya gagamitin mo ito at ngayon ito na ang bumubuhat sa trailer. Gagawin mo ito na parang dinadagdagan mo ng suporta. Binibigyan mo pa ng dagdag na brace. At syempre, nakatulong yung synthetic shackles at maliit kong magnet dahil ibinaba ko yung nylon protector. Kaya hindi na sumasayad sa gilid ng trailer. Wala silang nagawa pero bibigyan ko pa rin sila ng A sa effort. Titingnan ko kung may goodies ako para sa mabait na pamilyang ito. Sobra silang bait. Pare, wala pa rin akong merch sa truck ko mula Vegas show. Pero may copy ako ng magazine na akong cover. Pwede ko pirmahan para sa inyo. Gusto niyo ba? Oo. Kaninong pangalan? Ang ilalagay ko dito. First, Louis Nathaniel. Hello, UIE. Oh, hindi ko alam.
Pero, ayan na. Thanks, Josh. Where's the Coke 21? Oh, pwede kayong dumaan kahit kailan at makita mismo ang mga ito. Siyempre, maraming salamat sa iyo. Gusto mo rin ba ng autograph? Oh, kumusta kapatid? Nagbibiro lang ako. Hindi, nanonood lang ako ng mga video. Uh, Nakita ko nakuha mo ang tropeo sa show. pare. Hindi ko akalaing makikita ko ito ng personal. Nagmamaneho ka ba ng truck? Nakakatawa. Nagsasanay ako dito mismo sa track ng CBS. Nakita mo na ba ang loob? Hindi pa. Ay, hindi ko na kailangan, tol. Tingnan mo to. Pindutin ko lang ang switch. Tama, di ba? Sabi ko sa kanya, Oy, pupunta ako para sabihin sa kanya, gawan mo nga ako ng kape. Gagawan kita kung gusto mo. Gagawan kita ngayon din. Gawa na kita ng kape ngayon para dyan yan. Gagawan kita ng kape para gumanda ang content natin. Let's go. Overweight or what? Alam mo ba, may dati na itong sira. May dati na itong sira. Sinasabi niya sa akin na may mga marka dyan kung saan nila sinubukang ayusin. Kaya may mga dilaw na strap na. At ginagawa mo yon, pag may 45,000 pounds ka, hindi pantay ang bigat. Karamihan ay mula sa harap ng tandem paabante. Yung mga pang-inig habang nagmamaneho, itong mga kalsada, lahat ng yan ay nakakaapekto hanggang sa paglipas ng panahon, parang yun na ang huling dagok. At sa pagliko na to, bigla na lang nangyari yon. Ikaw lang mag-isang umarap dito, ano? Yan ang kaibahan natin. Di tulad ng ibang kumpanya at hindi naman ito pagyayabang, kung ilang truck ang kailangan, ganun din karaming tao ang nasa lugar. Kaya kung sinusundan mo ang channel, kilala mo sina Alex at Big Flipper? Solo, ang tanging pagkakataon na kailangan mo ng mas maraming tao. Halimbawa, kung wala silang may aalok na lakas paggawa, doon lang ako tatawag na iba. Pero kadalasan, isang trabaho lang. Sige pare. Bibigyan ko siya ng 3. At isang takip ng kape. Tingnan mo yan. Tama, di ba? Ako na ang kukuha ng litrako ng abutan. Nakuha ko na. Alastig noon. Salamat, Tol! Masaya ako na nagustuhan mo. Marami rin ang gusto ang disenyo at ang gawa ko. May mga magko-comment na parang hater. Pero sasabihin ko, alam mo yon, magko-comment to ng, oh, parang pambata yan. Bakit ka maglalagay ng coffee maker? Bento kasi yun. Nagpapasaya ito sa mga tao. Astig siya. Minsan nagtatrabaho ako ng 2:00 ng madaling araw at hindi ako nakapunta sa 7-Eleven. Astig lang talaga. Nakita ko ang video dito. Dito ilalagay ang mga coffee maker. Magfo-follow up ako at titingnan ko kung ano ng progreso. Okay? Opo sir, walang problema. May dagdag silang tagabuhat, kaya ayos ako pare. 4 lang, mabilis matatapos to. Kaya hawakan mo lang yan, hindi naman yan gagalaw, pero ibababa ko ng mga 2 talampakan. Handa ka na ba? Di ko alam kung yung mga strap ang napapasikip dito. Ayun na, ayos ka lang, ako yan. Gusto niya ibaba ko to, kasi habang binabawasan ng bigat at may pressure ako dito, umaakit pa rin ito. Kailangan kong bumaba para bumawi. Ayos ka na. Mabilis ang reflex mo, pare. Handa na siyang tumakbo at iwan ka sa loob. Ang dami ko napapanood na video online, pare. Kalahati na ang natapos. Saan niyo gusto mo magpa-picture, mga tol? Gusto niyo ba magpa-picture sa harap ng Hulk? Sige, go lang. Salamat, Josh. Astig! Pare. Para kang maliit na Hulk, pare. Astig, pare! Salamat. Siyempre, hindi naman kita nakakalimutan. Pwede kang tumayo rito sa gilid na ito. Sige, salamat, Josh. Mag-enjoy kayo, mga pare. Take care. Natutuwa ako makilala kayo. Sige. Kunin ko na. Oo, bababa ako ng mga 1 talampakan. Ayos lang. Sige, ayos lang. Medyo nakataas ang landing gear kaya gagawin ko lang ito. Ayan. Pinunit mo ang bag? Ano? Pinunit ang bag? Oo, yung iba sa mga bagay na to ay tumagos lang sa mga bag. Ngayon, may 2 paraan kung paano gumagana ang mga bagay na to.
Para sa yung mga bagong nanonood, matagal-tagal na rin mula na huli akong mag-post ng ganito. Hindi ito mapapanatili ang hugis kapag walang laman. Kung susuwertihin, hindi kakaskas pag tinaas ang landing gear. Kung malas tayo, kakaskas ito at mapupunta ito sa lupa. Kaya ang ginagawa ko, habang nakasabit ito, nilalagyan ko ng kadena sa ilalim ng mahigpit para pilitin ang frame na maging matibay at para may manyobra natin ito. Nagdadasal ako na kayanin niyo kumatras na hindi na kailangan yan. Pare, kinabit ko Milwaukee Power Station sa Blue Yeti para tuloy-tuloy ang pag-charge ng mga baterya. Naka-sleep mode na rin siya para hindi masira pag puno ng mga baterya. Lumayo ka. Oo nga, kaya nandito rin yan sa bahay. Madali lang, hinati ko lang sa gitna, pare. Sa tingin ko, pwede nating hatiin sa dalawa, oo. Si. Tapos na. Doon natin. Paano naman ito? Oh, magagawa ko na itong tanggalin na yon, nawala na itong kalat, niluluwadan ko lang ito. Oh, sige, nakita ko. Siguro dapat ko na lang putulin at hayaang tubabos ang mga yon. Oh, mukhang ganon. Kapag hinila mo ito, babalik ako doon. Sige. I wasn't gonna be able to take all that, imagine. Mga ilang pack alalim yan. O parang 3 bag ito. Nakuha mo na. Ang taas mo. Sige lang. Huli na to, pare. Oh. Salamat pare, yun ang nakita ko. Ang Milwaukee. Ay, oo naman, tol. Joe, kamusta, pare? Ano kinukuha mo? Mabot ng 3 bag. Kailangan kong putulin ng ilan sa mga yon. Tinan mo, nandito sila. Pero, yan na ang huli. Ilagyan ko ng spreader bars yan, kaya natatakot akong kakaskas pag binitawan. Saan dapat ilagay? Dito mismo. Pupunta sana ako Oh, Lucky Charms! Ayos yan, gustong gusto ko yon. Yan ang ginagamit nila sa paggawa ng cereal. Oo, tama. Iwan ko muna ito dito para kung sakaling kailangan natin putulin ng kahit ano sa ilalim. Pero duda ako. Ngayon na may ganito, magandang pagsubok ito. Ibababa ko ang spreader bars at aasa na lang ako, pare. Na hindi ito magasgas. Itaas muna ang landing gear para subukan ito. May mga matitinding tagangan na pumunta ngayon, parang buong pamilya pa. Dinala nilang buong pamilya para magpa-picture. O, tapos yung nanay na driver doon lumapit. Ginawan ko siya ng kape. Oo, nakuha mo ba sa video? Oo, nakuha ko lahat sa video. Lahat sila yung mga tagahanga. Napaganda nito ang araw ko. Pagkababa ninyong lahat, ibababa ko na ito, titingnan ko kung ano mangyayari. Mabibiro ka, kinaya niya. Parang isa sa 10 yan. Uy, may magandang balita ako. Binitiwan ko ng tensyon at nakaangat ng landing gear mo. Pwede mo na itong igalaw. Hindi ka pa makakapunta sa Santa Barbara ngayon, pero pwede mo na itong iparada. Ayos yan, napasaya mo ko. Hindi ko na matandaan kailan huli ako nagkabit ng trailer na ganyan. Lagi ko talagang tinali yun, pare. There's no tension right there.
Walang tension. Ang mga angle iron ko ay maluwag. Oo, lahat ay wala. Nakaangat ang landing gear at kita mo ang espasyo na yan. Ligtas mag-park dito. Hindi mo na kailangan bumaba papunta sa Boyle or Soto. Dito, pwede ka magmanyobra at mag-park kahit saan. May parking ba dito para dyan? Meron. Paano nga ulit yon? Halos lampas sa alas 7 na. Dapat meron. Kakalampas lang ng alas 7. Oo, dapat may paradahan na yun. Pag U-turn ka dyan, pwede rin yon. Hindi, ibig kong sabihin, lumiliko ka rito nung bumigay ito. Oo. Parinig mo yun, basta. Oo, hindi. Narinig lang namin. Kagaya na nakikita mo, may bakas ang landing gear. Mark O. Kumakaskas ka na. Kasi may momentum siya kapag nangyari yon. Oo, kaya kumakaladkad pa bago ka tuluyang huminto. Tama, at pagkatapos ay inaapakan mo ang gas, pero hindi gumagalaw. Uy, walang pulis na dumating. Seryoso ka ba? At minsan aktibo sila dito. Kapag nakuha na natin lahat na ninakaw, kaya nagtataka ko na walang dumating. Itatabi ko na ang truck ko. Ngayon may kutob na ako. Ayoko ma-jinx kasi kapag sinabi mo hindi bibigay, siguradong bibigay. Pero kung mapapansin mo, dito lang sa side na to nagka-problema. Yung kabila ay mukhang maayos naman sa kabuuan. Nabali ito sa kakaibang anggulo pero hindi tuloy na putol. Na mabuti naman. Itatabi ko muna ang camera para sa bahaging ito at ililigpit ko na rin lahat ng gamit ko sa rigging. Tol, tingnan mo yan. Tapos na ba ang misyon o ano? Umatras ako para makatras si pare at may lagay yun sa kalsada. Nakakatawa yan. Kasama niya si Jojo sa likod na nagkokontrol ng trapiko, pati yung dalawa pa. Pangit tingnan pero maganda rin. Ang dami naming oras na naghihintay. Kasi tulad na nakikita mo dyan, wala pa yung trailer ng lalaki para mailipat lahat. Kaya sino ba ang nakakaalam kung kailan darating yon? Dahan-dahan lang, huwag biglang preno. Ayos ka lang, bro. Ang gusto ko dito ay hindi lang siya bahagyang nakaangat sa lupa. Talagang mataas siya. May espasyo pa para gumalaw. Palubog ng araw at medyo alog ang kuha nito sa gabi. Sa tingin ko, hindi na ako mananatiling may dalang camera habang nililipat lahat ng gamit sa bagong trailer. Kaya sa sinabi ko na yan, sana nag-enjoy kayo sa kakaibang tawag na ito. Lahat kay Bailey, Synthetic Earthing Baby. Paalam na! Mas naramdaman kong parang celebrity ako sa trabahong yon kaysa dati. Gustong gusto ko kapag nilalapitan ako ng fans. Ilang linggo na rin mula Vegas kaya nakaipon na ako, Hulk. Kaya please mga kaibigan, kapag nakita nyo ako, gagawan ko kayo ng kape, bibigyan ng t-shirt, pipirmahan kahit ano, at bibigyan ng sombrero o beanie. Hindi ako celebrity, pero masaya ako na may tagahanga, lalo na't family friendly ako. Natutuwa ako kapag may batang lumalapit at gusto magpa-picture. Huwag kayong mahiya, napapasaya nyo ako. Para sa mismong trabaho, itong mga buckle trailer, medyo mahirap sila. Itong isa, tulad ng sinabi ko sa dulo nung sinabi ko kay Joe, ito ay parang isa sa 10. Kadalasan, siyam sa 10 beses pag nagbuckle sila, bumibigay at nababasag hanggang makita na ang sahig ng trailer. Buti na lang, ito parang bitak lang, kaya bumigay lang siya. Pero nung nawala na ang laman at binitiwan ko na ang tensyon, halos bumalik ito sa dati. Hindi mo na magagamit ang trailer na to para maghakot o mag-deliver ng iba pang bagay. Imposible na, pero mas madali na lang itong iatras ayon sa gusto ng tao. Mula doon, bahala ka na kung ayusin, dalhin sa junk shop o gawin ang gusto mo.
Masaya at normal lang na trabaho ito. Routine ito kasi lagi namin ginagawa at kumpleto kami sa gamit. Kaya tinawag ko si Echo para sa flatbed na may forklift at pallet jack. Ang tanging naging abala lang talaga ay yung trailer ng lalaki na inabot ng ilang oras bago makarating doon. Kaya medyo madilim na nung nakita nyo na nangyayari yung parting yon. At hindi ko na talaga kailangan kunan ng video yon kasi ang ginawa lang naman ay gamitin ng forklift para i-reload sa maayos na trailer. Kaya ulit kapag madalas mo nang gawin ang mga ganitong trabaho, alam mo na kung ano ang aasahan at kung ano ang gagawin. Alam mo ng trabaho ng dalawang spreader bar yon. Kapag nilagay mo ang spreader bar sa side na ito at binuhat, mas mababasag pa. Ganon din sa kabila, may fulcrum point doon. Gumagamit ka ng dalawang spreader bar at binubuhat sa magkabilang side ng brake point. Tuwid ng trailer, kaya pwede nang i-unload. May isa pa akong mahalagang gustong talakayin. Marami akong natatanggap na komento sa mga lumang video dahil may mga bago akong ginawang pribado. Dalawa dito ay sunod-sunod na naging members only. Sagutin ko agad, hindi yon para lumaki kita. Kabaligtaran, nalulugi ka pa nga. Binabayaran ka ng YouTube based sa views. Ngayon, may halos 330,000 subscribers na ako. Pero tingin ko, kakaabot ko pa lang ng 327,000 subscribers. May sense ba na ilagay agad sa private ang isang video sa unang araw at ipapanood lang sa 500 miyembro ko? Mga 500 lang sila. Nawawala ang daan-daang libong views mula sa publiko na wala namang saysay. Kailangan kong gawin yon dahil grabe ang atake sa channel na ito. Sikat yung Mixer guy kasi pinadalhan niya ako ng attorney letter para ipatanggal yung video, linggo pa mismo. Ayaw talaga ng kumpanya ilabas yung EV Firesense ni Job para silang nagbubugan ng apoy at asupre, walang diskusyon o abala at hindi rin pwedeng i-blur. Wala akong napansing logo doon pero sa palagay ko, may bahagi habang naglalakad ako sa yard na makikita ang mga logo. Hindi naman talagang siraan ng kumpanya ang tema ng mga video na ito, kundi tungkol sa trabaho. Sa video, pinakita ang panganib ng EV Fire sa pagtransport at 8 ahensya ang kasali. Magulo talaga, di ba? Layunin nitong ipakita kung paano namin ginagawa ang trabaho. Noong Sabado, tungkol sa dump truck, agad tumawag ang kumpanya. Di ko agad nakuha ang memo. Nalaman ko lang pagkalipas ng ilang oras, siyang sumagot ng telepono sa garahe. Kaya, nirerespeto namin sila. Kung gusto nilang tanggalin ang video, sumusunod kami. Nakakainis pero kaya nga may members only ako kasi kahit papaano pwede ko pa ring ilagay doon. Para lang yan sa ilang daang tao, kaya hindi aabot sa milyon o daan-daang libo ang makakakita niyan. Nakakainis talaga, maniwala ka sa akin. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko kapag inuubos ko ang oras ko sa paggawa ng mga video na to? Ang paggawa ng thumbnails at titles, matagal ko rin ginagawa tapos bigla na lang akong tatawagan para tanggalin yon. At sa totoo lang, kung mauwi man to sa demanda, hindi naman talaga ako masyadong nag-aalala tungkol doon. Maraming tao ang mahilig akong takutin ng ganyang mga bagay kapag nasa ganitong antas ka na. Pero wala namang epekto sa akin yon kasi susunod pa rin naman ako kahit ano pa. Pero nagtrabaho ako sa larangan ng batas ng ilang taon kaya alam ko kung paano gumagana ang proseso. Hindi naman agad, tanggalin mo yan o idemanda kita. Nandyan pa rin tapos kinabukasan nasa harap na agad ng hukom. Ang makarating sa hukom ay maaring tumagal ng mga taon kung hindi man maraming buwan. Mga 90% ng lahat ng kaso sa korte ay naaayos na bago ka pa man humarap sa hukom sa simula pa lang. Kaya sa totoo lang, pwede kong patagalin ang mga video ng matagal at pagkatapos ay gawin na lang itong pribado bago pa man mangyari yon. Pero ang ibig ko sabihin, masama yon para sa negosyo. Mga nagbabayad na customer ang mga taong ito. Kaya sa tingin ko, ipinapakita ng mga video na ito si Hulk ang pagtutulungan namin, pagsisikap, kagamitan at mga trabahong ginagawa namin. Iyan ang laman ng channel na ito. Naiintindihan ko kung gusto ng mga tao ipatanggal ang video kahit pumayag sila nung una dahil sa hiya. Masakit pero wala akong magagawa. Salamat sa mga totoong tagahanga na hindi ako binabash sa comments. Wala talaga akong kontrol sa mga ganung bagay. At sinusubukan ko talagang gawin ng lahat na makakaya ko. Alam niyo na, gumawa ng mga video na mas maraming blur at mga ganung bagay. Matagal gawin yon. Alam niyo naman, laging kapos kami sa oras. Salamat mga kaibigan sa pananatili sa parting yon. Ang bait talaga ng lalaki. Hindi mawawala ang video na to. May mga magagandang video pa akong ginagawa na hindi rin matatanggal pero kailangan kong maging mas maingat at mas maraming i-blur. Pasensya na kung hindi ako makapag-upload ng 2 video kada linggo ngayon. Sana pansamantala lang ito at wala nang hiling na tanggalin ang mga video. Kaya yon, salamat ulit sa suporta nyo at makita-kita tayo sa susunod. Peace!